Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, Beans, maaari mo bang panguluhan ang ating panalangin? Sa ngalan naman ng anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata. Kumain na ba kayo? Magaling! At dahil kumain kayo, nag-expect si teacher na mag-participate kayo sa ating klase ngayong araw, okay? Okay, bago kayo umupo, linisin at ayusin niyo muna ang inyong mga upuan. Ngayon, sa oras na tatawagin ko ang inyong pangalan, kinakailangan niyo lang umupo ng naka-alpabetiko. Simula tayo kay Alimuon, kay Amores, at hanggang sa dulo, si Ibanez at Umpad. Sa oras na matawag ko ang inyong pangalan, kinakailangan niyo lang sumagot na present po, ma'am. Okay? Naintindihan? Magaling! At dahil walang lumiban sa ating klase ngayong araw, bigyan niyo ang sarili namang ng isang amazing clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, zing, 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 amazing! Okay, ngayon papangkatin ko kayo sa dalawang grupo. Kinakailangan niyo lang ay isa-isa kayong pumunta at bumunot dito sa ating mahiwagang jar ng mga kulay na mga papel. Isa-isa kayong bumunot ng nakapikit. Kung okay, magsimula na. Okay, kung sino yung nakabunot ng kulay asul na papel, ay dito sa kanan, kayo ay tatawaging group 1. Dito naman sa kaliwa, ay ang nakabunot ng pula, kayo ay tatawagin namang group 2. At ito ang inyong puno. Ngayon, anong napapansin nyo sa ating harapan? Tama, may dalawang puno. Ito ay ang group 1 or ito at ito naman ay ang group 2. Makakakuha kayo ng puntos sa pamamagitan ng mga puntos sa pamamagitan ng pagsagot sa ating mga tanong ngayong araw. Kapag kayo ay nakasagot sa ating mga tanong, kayo ay makakukuha ng isang mansanas. Ito ay nagkakalaga ng 5 puntos. Kapag kayo naman ay nag-participate, makakakuha kayo ng isang peach. Ito ay nagkakalaga ng 3 puntos. At kapag kayo naman ay hindi lumabag sa ating patakaran sa klase, ay makakakuha kayo ng isang guava na nagkakalaga ng 2 puntos. Ngunit, kapag kayo ay lumabag sa ating patakaran sa klase, makakakuha kayo ng isang dahon at mababawasan ang inyong mga puntos ng 2. Nagkaintindihan ba tayo mga bata? Magaling! Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, kaya nais ko munang basahin mo ang ating panuntunan sa klase ngayong araw. Okay, maraming salamat, Kanaya. Class, remember ang salitang mapa. Okay, sa ating aralin ng araw, just always remembers ang salitang mapa. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong aralin, nais ko munang malaman if meron ba kayong natutunan sa ating nakaraang leksyon. Ano nga ba ang ating tinalakay noong unang panahon? Yes, Charles? Magaling, Charles. Ang ating tinalakay noong unang panahon ay tungkol sa bayani ng Pilipinas. At dahil ikaw ay nag-participate, bibigyan ko ang inyong grupo ng isang each. Ngayon, bakit mahalaga nga ba ang pag-aaral ng mga bayani ng Pilipinas? Yes, Ibanez? Magaling, Ibanez. Mahalaga ito dahil sila ang unang mga tao at bayani ng ating Pilipinas na nagpuksa ng mga iba't ibang kolonyalismo at mananakop sa ating bansa. Kasi kung wala sila, siguro ibang bansa na tayo at hindi na Pilipinas. Magaling, Ibanez. Ngayon, magbigay ng halimbawa ng mga bayani ng Pilipinas. Yes, Kanaya? Tama,
Isa si Jose Rizal sa bayani ng Pilipinas noong unang panahon. Ang gamit lamang ni Jose Rizal ay ang pagsulat ng libro at hindi siya gumagamit ng sandata panlaban sa mananakop. Magaling mga bata at talagang nakinig kayo sa ating nakaraang leksyon. Ngayon, gusto niyo ba ng isang laro? Okay, gusto ko din ng isang laro. Kung gusto niyo ng laro, gusto ko din ng laro. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang laro na tinatawag nating Vitay Game. Dito sa ating Vitay Game ay ang mechanics nito ay magbibigay ako ng salita bawat grupo, ngunit hindi ito buo. Kinakailangan nyo itong hulaan upang malaman natin kung ano ang salita na binigay ko. Okay? Halimbawa, kapag ito ang salita ng Group 1 at ito naman ang salita ng Group 2. Sa bawat salita na ibabanggit ninyo ay kapag hindi ito tama ay mababawasan ang bawat linya ng bawat salita ng bitay. Halimbawa, kapag wala ito sa salita, halimbawa sa Vitay Game, kapag hindi nabanggit ang tamang salita, mababawasan ang isang linya. Kaya ito na lang yung salita kasi hindi tama ang binigay nyo. At sa pangalawang salita naman, kapag hindi tama, mawawala din ang isang linya ng vitay. So, nagkaintindihan ba tayo mga bata? Okay, magaling at nagkaintindihan tayo. Ngayon, simulan na natin ang game. Okay. So, very good mga bata. At dahil nahulaan nyo ang tamang salita. At dahil nahulaan nyo, makakuha ang grupo ng tig-iisang mansanas, peach at guava. Dahil lahat kayo ay nag-participate. At sumunod sa ating patakaran sa klase ngayong araw. Ngayon, ano ang nararamdaman nyo sa ating aktibidad? Okay, very good. Masaya kayo dahil nakakaaliw ang paghula ng mga salita. Ngayon, ano-ano ang mga salita na nabuo ninyo? Tama, ito ay ang klima, panahon, pisikal at geografiya. Magaling. Base sa ating ginawang aktibidad, ano nga ba? Sa palagay nyo, ano nga ba ang tatalakayin natin sa araw na ito? Okay, magaling ka na, ya. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa geograpiyang pisikal, klima at panahon, anyong lupa at anyong tubig. Kanaya, maaari mong basahin ang layunin sa araw na ito dahil ikaw ang nakasagot sa ating paksa. Okay, maraming salamat, Kanaya. Ngayon, gusto niyo pa ba ng isang aktibidad? Okay, magaling. Magkakaroon tayo ng isang aktibidad na tinatawag natin Venn diagram. Para sa group 1, para sa unang grupo, ang inyong paksa ay tungkol sa klima at panahon. Ang pangalawang grupo naman, ang paksa ng inyong Venn diagram ay ang anyong lupa at anyong tubig. Sa bawat paksa na inyong isusulat sa Venn diagram, write as much as you can na mga salita na pumapasok sa inyong isip kapag nabasa niyo ang salitang klima at panahon at anyong lupa at anyong tubig. Just write as much as you can. Okay? Mas
mas better, mas maraming much better. Nagkaintindihan ba tayo mga bata? Okay. Para sa ating mga katanungan sa ginawa ninyong Venn diagram, para sa unang tanong, ano ang pagkakaiba ng klima at panahon? Ano nga ba ang pagkakaiba ng klima at panahon? Yes, Beans? Okay, tama, Beans. Ang klima ay mayroong tag-init at tag-ulan. Okay. Very good ang inyong grupo. Para sa pangalawang katanungan, ano-ano ang mga uri ng klima na nararanasan natin sa Pilipinas? Ano-ano nga ba? Yes, Kanaya. Again, Kanaya na po. Play other hand. Okay, very good, Kanaya. Ang mga iba't ibang uri ng klima na nararanasan natin sa Pilipinas ay tag-ulan at tag-init at tag-ulan or tag-araw. Yes, dalawa lamang kasi. Na-experience di ba ang snow? Di ba wala? Hindi ba wala? Yes, so dalawa lang ang klima sa ating panahon. Maraming salamat, Kanaya. Next. Paano nakaaapekto ang klima sa pamumuhay ng mga Pilipino? Paano nga ba? Yes, Lahot? Tama, nakakaapekto ang klima sa pamumuhay ng mga Pilipino dahil dito maraming magsasaka sa Pilipinas at nakaapekto ito sa mga farmers, magsasaka, okay? Dahil kapag masyadong tag-init, walang supply ng tubig, maraming mga tanim ang mamamatay. Kapag masyado namang tag-ulan, ay posibleng merong magkaroon ng baha at landslide. So nakaka-apekto talaga ito. Both the positive and negative effect. Next, ano ang tinatawag na anyong lupa? Ano nga ba tinatawag na anyong lupa? Yes, Umpad? Okay, tama, Umpad. Ang tinatawag natin na anyong lupa ay maraming iba't ibang uri ng anyong lupa. Isa na ito sa kinatatayuan ng ating paaralan. Ito ay kapatagan. Ito ay patag dahil dito itinayo ang ating eskwelahan at hindi naman siya balance naman ang lupain. Very good, Gian. Next. Paano naiiba ang bundok, bulkan at kapatagan sa isa't isa? Paano nga ba naiiba ang lahat ng ito sa isa't isa? Oh yes, Gallardo. Okay, ang bundok. Nakakita na ba kayong bundok? Okay, marami ito. Marami ang bundok dito sa Pilipinas. Nagkakaiba ito dahil ang bulkan ay mayroong apoy. Ang kapatagan ay patag lamang kaya mayroong differences at pagkakaiba sa kanilang hugis, lagway at uri. Next na katanungan. Ano ang kahalagahan ng mga anyong lupa sa tao at sa kalikasan? Ano nga ba? Okay, mahalaga ito dahil ito ang mga likas na yaman. Dito tayo kumukuha ng mga supply ng mga pagkain, ng mga transportasyon, at iba-iba pa infrastructure at iba't iba pang mga kagamitan dito sa ating bayan. Para sa next, ano ang tinatawag na anyong tubig? Ano nga ba ang tinatawag na anyong tubig? Yes, Jasper. Okay, magaling. Ang tinatawag nating anyong tubig. Maraming uri ang anyong tubig. Isa na dito ang pangingisda sa tatay ni Chris. Dahil dito tayo kumukuha ng pagkain at
First, ibibenta natin ito sa market para magkaroon tayo ng pera. Okay, very good, Jasper. Okay, for the next